Buod ng pag-aaral ni Florante sa Atenas, laki sa layaw. Masayang-masaya sina Doc Ibrisio at Prinsesa Floresca nang biniyayaan sila ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Florante. Mahal na mahal nila ang kanilang nag-iisang anak. Kandong ng ama si Florante ay binigyan niya ito ng taguring na Floranting Bulaklak kung Butong. Upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang anak, palaging nakamasid sa kanya ang kanyang ina na sa lahat ng kanyang ginagawa. Bata pa lamang si Florante ay tinuruan na siya ng kanyang ama sa paggamit ng pana at palaso, kaya naging mahusay siya sa paggamit nito. Nang lumaki na ito, nais ng magulang ni Florante na pagpaaralin itong si Florante sa Atenas upang matuto itong tumayo sa sarili niyang paa sa kabila rin ng karangyang natamasa. Ay nais rin ng mga magulang ni Florante na hindi ito masanay sa isang marangyang pamumuhay dahil para sa kanila, kung darating ang panahon na magkakaroon siya ng pagsubok sa buhay, ay mahihirapan siya na lutasin ito ng mag-isa. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Prinsesa Floresca ang lumuha dahil sa kanilang paghihiwalay at labis din iyong ipinagdamdam ni Florante. Baon sa pag-alis ni Florante, ang bili ng ama na huwag magtiwala sa bait na di pa imbabaw. Pagkarating niya sa Atenas, ay nakilala niya ang guro na si Antinor at ang kanyang kababayan na si Adolfo na anak ni Conde Silino. Masasabing sunod ang luho nito sa kahit anuman ang kanyang naisip. Nakilala sa paaralang iyon si Adolfo dahil sa pagiging matalino, marunong makisama at mabait pa. Ngunit lumipas ang mga araw at naging bihasa sa pag-aaral si Florante. Sa loob ng 6 na taon ay naging dalubhasa siya sa filosofiya, matematika at astrolohiya dahilan ng kanyang pangunguna sa klase. Napag-iwanan na niya si Adolfo at kumalat sa buong Atenas ang kanyang angking talino. Dito lumabas ang tunay na anyo ni Adolfo na puno ng ngit-ngit at inggit sa puso nito dahil sa tagumpay ni Florante. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nilikom na MCJ.EB.